Now, if you have your English translation, page 11, kung hahanapin po natin in paragraph 1 yung mga salitang, who is most loving? So near the end po yun, who is most loving, gracious, merciful, long-suffering, and abundant in goodness and in truth. So wikang Tagalog, sa translation po ninyo, ang nakalagay, puspos po siya ng kabutihan at katotohanan. Subalit sa ating English translation, ang nakalagay, who is most loving, gracious, merciful, and long-suffering. Now, ang nais ko po mabigyan po ng pansin itong hapon ay yung mga salitang most, long, suffering. Most long suffering. Now, notice the prefix, most. Kapag sinabi po ng ating mga kapatid in this doctrinal statement na ang Diyos is most long-suffering, walang hihigit sa Kanya, walang papantay sa Kanya, walang tatalo sa Kanya. He is the pinnacle. He is it. He is most. Pero ang tanong ho dito, most in what? And at what? Well, sabi po ng ating mga kapatid, most long suffering. Most long suffering. Ngayon, para maunawaan po natin yung salitang most suffering or long suffering, kailangan po natin unawain muna kung ano po yung mga ilang katangian ng Diyos. At yan po ay matatagpuan dito sa Aklat ng Bilang, chapter 14. Kung atin po babasahin in Numbers, chapter 14, talatang 18, nabanggit po dito yung ilang katangian po ng Diyos, and in particular, long-suffering. Numbers chapter 14, verse 18. Sabi po ng Biblia sa Bilang 14, talatang 18, ayon sa iyong dakilang pagmamahal, patawarin po ninyo ang mga kasalanan ng mga taong ito, gaya ng pagpapatawad ninyo sa kanila mula nang lumabas sa Egypto. In English, the Lord is slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for their sin. Now, yung salitang ginamit po dito ay yung salitang slow to anger. Ngayon, kapag sinasabi po ng ating mga kapatid na Reformed Baptist that God is most long-suffering, ang question po dito, saan po nakatutok yung long-suffering? At sabi po ng Biblia, bahagi po sa long-suffering is God being slow to anger. Slow to anger. Now, when we say the word long-suffering, laging may object po yan. Hindi ka pwede maging matiisin o matyaga o mapagpasensya kung walang object nung verb na yon. So ang tanong, kanino po long-suffering ang Diyos? And the answer is, sa atin. God is most long-suffering sa atin. At ipinakita po niya ang kanyang pagiging long-suffering by being slow to anger. Now, bakit po napaka-importante na matutunan po natin that being long-suffering ng Diyos, angkop po dito yung kanyang pagiging slow to anger. Aminado po tayong lahat na sa araw-araw, nagkakasala tayo sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Nagkakasala tayo sa araw-araw. And because nagkakasala po tayo sa Diyos, the question we need to be asking,
why isn't God punishing us enough? Number one, dahil tayo po ay na kay Kristo, so there's no more condemnation. And number two, He is slow to anger. Sa bawat oras at bawat panahon na tinatanggihan natin ang Diyos, may karapatan ng Diyos na bawian po ang ating buhay. May karapatan ang Diyos na tanggalin at alisin sa atin ang lahat ng magaganda pribileyo na Kanyang ibinigay sa atin. Pero hindi niya ginagawa. Bakit po? Because He is slow to anger. And I will give you one example po dito mga kapatid. Paano po ipinakita ng Diyos that He is slow to anger? Unang-una, we find a man by the name of Adam. Nung panahon na nakasala si Adan, paano ipinakita ng Diyos that He is slow to anger? When Adam sinned, in Genesis chapter 3, ang sabi ng Biblia, in the day that you eat thereof, you will surely die. Now, may dalawang kahulugan ng kamatayan. May kamatayan na tumutukoy na sa spiritual death, na hiwalay ang ating buhay sa Diyos. Nangyari po yan kay Adan. Pero buhod pa ho dito, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging long-suffering and slow to anger kay Adan? In Genesis 3, nung siya'y nagkasala with Eve, hindi siya agad namatay physically. But rather, in Genesis chapter 5, namatay po si Adan at the age of 930 years old. Long suffering, slow to anger. Madalas po natin naririnig po yung katwiran, ang masamang damo ay mahirap patayin. Maliho. Ang Diyos is slow to anger, kaya nagtatagal ang kanilang buhay. Sabi din po ng Biblia, araw-araw nagagalit ang Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan. Pero bakit kaya hindi pa ho niya nililipol ang mga ito? Is because God is slow to anger. Lagi ho natin tatandaan po yun. Bukod pa ho dito mga kapatid, ang object po ng pagiging slow to anger na ating Diyos ay hindi lang po yung mga pangkaraniwan po na tao, kundi He is long-suffering, unang-una, sa mga makasalanan. Kung babasahin po natin dito sa Gawa 17, Acts chapter 17, and let's begin here in verse 30. Acts 17, verse 30. Sabi po ng Biblia sa Gawa 17, talatang 30, tignan niyo po kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging long-suffering. Acts 17, verse 30 to 31. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. In English, in the past, God overlooked such ignorance. But now He commands all people everywhere to repent. So ano po yung ibig sabihin na nung unang panahon, hindi pinansin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan? Does that mean that hinayaan lang sila ng Diyos, walang pakialam ang Diyos kung magkasala po ba ang tao? Hindi ho. Ang ibig sabihin ng He overlooked o hindi pinansin ang kanilang mga kasalanan ay katumbas ng salitang long-suffering, slow to anger. Hindi binuhos ng Diyos ang kanyang galit ng buo-buo sa mga tao noon dahil hindi pa dumarating si Kristo. Ngayon na may paraan na po ang Diyos para maligtas sa mga tao sa pamagitan ni Kristo, He is calling everyone na magsisi sa kanilang mga kasalanan. So dito, ipinakita ho sa atin ng Biblia, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging long-suffering sa mga tao noong unang panahon. He overlooked their sin.
Hindi po niya binuhos ang kanyang buong galit sa mga tao dahil hindi pa dumarating si Kristo. Bukod pa ho dito, kung babasahin po natin ng Roma Kapitulo 9, may tinutukoy din po long-suffering sa mga hindi pinili ang Diyos. Romans chapter 9, beginning at verse 22. Romans chapter 9, verse 22. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. So notice the words there. Minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ano kaya ang mangyayari kung ang Diyos po ay hindi naging long-suffering sa atin, mga kapatid? Nung dati ho, na hindi pa ho tayo pinapalapit ng Diyos kay Kristo, ipinakita na po ng Diyos ang kanyang pagtitiis sa atin. Hinintay ng Diyos na tayo po ay makalapit kay Kristo upang yung galit po niya ay hindi mabuhos sa atin, kundi sa kanyang anak. What would have happened kung hindi nagtiis ang Diyos sa atin bago tayo inilapit ng Diyos sa kanyang anak? Lilipulin sana tayo. Hindi tayo sana magtatagal. Babawian sana tayo ng buhay. But because God is long-suffering, tiniis niya muna na sa ating estado noon, nung wala tayo kay Kristo, tiniis niya muna yon. But now that we are in Christ, yung galit na dapat na pa sa atin, na ilagay kay Kristo. At ang magandang halimbawa po nito, mga kapatid, na ang Diyos ay nagtitiis sa mga taong matitigas ang ulo, ay makikita in Revelation chapter 2. Kung atin po babasahin in Revelation chapter 2, verse 20. Bakit kaya nagtatagal ang buhay ng mga taong matigas po ang ulo? Revelation chapter 2, verse 20. Tignan niyo po nakalagay. The Bible says, ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta, nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad, ngunit ayaw niya. So ito ay isang babae na nagpapanggap na siya ay propeta, sinisira po niya ang pagkakaisa ng iglesia, nagtuturo po siya ng mga kamalian at masasabi natin masasamang doktrina, nililin lang po niya ang mga ibang kapatiran, and yet, the reason why hindi siya pinatay ng Diyos, dahil binigyan ng Diyos ito ng pagkakataon magsisi. Slow to anger. So, ang Diyos po, masasabi po natin, the most long-suffering, most patient out of us all. Tayo, minsan nauubos ang ating pasensya. Madali po tayo na ma-annoy, ma-disappoint, ma-frustrate, pero ang Diyos, He is most long-suffering. Lastly, hindi lang po sa mga makasalanan na wala kay Kristo, pinapakita po ng Diyos ang kanyang pagiging matiisin, pati na rin po sa mga Kristiyano. Basahin po natin dito sa 2 Pedro, Kapitulo 3, 2 Peter chapter 3. At basahin po natin dito, mga kapatid, sa talatang 8. 2 Peter chapter 3, verse 8. Ipinapakita po ng Diyos ang kanyang pagiging matiisin kahit po sa mga Kristiyano. 2 Peter 3, verse 8. Ngunit, huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa mga pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman.
Now, ang tanong, paano po ito tumutukoy sa mga pinili ng Diyos? Dahil po sa salitang lahat. Ito ay madalas na ginagamit ng mga ibang Kristiyano na yung lahat po daw na tinutukoy ni Pedro po dito ay tumutukoy sa lahat ng tao that has ever lived. Mali ho yun. Yung lahat na binabanggit po ni Pedro dito ay yung lahat ng tatawagin ng Diyos upang dumapit sa Kanya. At yun ay tumutukoy sa Kanyang mga pinili. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang kaluluwa ng mga pinili ng Diyos. So sila yung lahat ng tinutukoy ho dito. Ngayon, paano po ipinakita ng Diyos ang Kanyang long-suffering sa atin? Sa mga panahon na tayo po ay lumalayo sa Diyos, hindi niya tayong iniwan. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nagalit sa Diyos, nagreklamo laban sa Diyos, bagamat wala tayong karapatan na magalit sa Diyos dahil kahit kailan hindi naman nagkasala ang Diyos sa atin. Pero hindi pa rin nawala ang Diyos sa ating buhay. Bakit po? Because He is slow to anger. Sa mga panahon na pinagbibintangan natin ng Diyos, sa mga panahon na pinagdududahan natin ng Diyos, sa mga panahon na sinantabi natin ng Diyos, magpasalamat tayo kay Yahweh na hindi niya po tayo nilipol. Because He is slow to anger. Now, I want to go back to Adam dahil here's some good stuff about Adam. Adam was here in Genesis 3. He didn't die till Genesis 5 at the age of 930 years old. Now, from day 1 to 930 years old, paano po ipinakita kay Adan yung pagiging slow to anger po niya? Nung pinalayas po sila ng Diyos from the Garden of Eden, bago mangyari po yon, dinamitan yung mag-asawa. Di po ba mga kapatid, dinamitan sila? Hindi lang po yon, binigyan pa ho sila ng 2 anak. Tinuruan po ho sila of the sacrificial system. At hindi lang po yun. God showed His slow to anger to Adam and Eve by using the woman na mula po sa binhi ng babae, lalabas sino? Ang Mesiyas. At hindi lang po yan mga kapatid, binigyan po si Adan ng 930 years to live. Slow to anger. Now, tignan nyo nga po yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. May mga ilan sa inyo mag-80 years old. May mga ilan sa atin aabot na po ng 60 years old. May mga ilan na papasok sa 40 years old. Isipin nyo nga po yung kabutihan na pinakita ng Diyos sa atin sa kabila ng ating pagiging hindi tapat sa Kanya. You think na pinagpapala ka ng Diyos dahil mabuti ka? You think na binibigay ng Diyos yung mga pagpapala sa inyo para lang magkaroon lang po tayo ng holy and good life here on the earth? No, God is showing His kindness to us even though may mga bagay na mas inuuna ho tayo kaysa sa Kanya. That's long-suffering. No wonder why sinabi po sa Roma 2, di mo ba alam kaya pinapakita ng Diyos ang Kanyang kabutihan sa atin upang tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan? So when you think about all the goodness of God na ginawa po niya kay Adan, ibinigay kay Adan lahat. The Garden of Eden, binigay sa kanya. Binigyan siya ng asawa. Binigyan po sila ng buhay na kahit kailan hindi mawawala sa kanila kung sila'y mananatili sa kasunduan. Lahat na binigay sa kanya, pero sa kabila ng kanyang pagkakasala, binigyan pa rin siya what? All these benefits, all these blessings, slow to anger. Kaya mga kapatid, the reason why napaka-importante yung doktrinang ito, wag natin susubukin ang Diyos. Don't tempt God. How do we tempt God? Ba, next time na lang, next Sunday na lang, next Friday na lang,
Next, ano na lang? You're testing God. If your reason is invalid, you're testing God. Or, next time na lang ako mag-aaral ng salita ng Diyos. Next time na lang ako mananalangin. You are trying to push God's long-suffering to its point. Yun yung sinasabi ng Biblia, don't test God. Huwag mo siyang i-tempt. Pero kapag mentors po natin, sinusubukan po ang long-suffering ng Diyos, don't take advantage of God's grace like that. Huwag natin abusuhin ang kanyang long-suffering. Because there will be a time na kapag napuno ang galit ng Diyos, He will not be long-suffering. Pero dahil tayo po ay na kay Kristo Jesus, when He says He is slow to anger, the reason why hindi tayo nililipol po ng Diyos ay dahil po sa kanyang buktong na anak. Kaya sa mga bisita ho natin ngayon, this is also for you. If you're not ready to surrender your life to Christ, you're pushing His slow to anger na attribute. When you're not ready to give your life to Christ, you are fighting against God's long-suffering. When you say you'll think about it next time, you are fighting against the long-suffering of God. Our God is holy, mga kapatid. So when God says, magsisi ka ngayon, don't think about it, gawin mo agad. Because you don't want to fight against His long-suffering. Kapag sinabi ng Panginoon, mali yan. Tapos pag-iisipan mo pa talaga kung mali talaga yung ginagawa natin, don't fight God. He's slow to anger, totoo po yun, pero He's still a God of righteousness and justice. So when you look at Adam, totoo, binigyan po siya ng 930 years old to live. Pero you ever wonder why, bakit hindi lumalampas ang edad ng tao on average over 120? Because yung slow to anger po niya na pinakita sa mga tao in the book of Genesis, na hinto in Genesis chapter 6. Basahin po natin ang Genesis chapter 6. Let's see how God's slow to anger ay nababawasan in certain periods of time na angkop po sa kanyang plano. Genesis chapter 6, and let's begin here mga kapatid, in verse 1. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila na magiging asawa nila sa sinumang maibigin nila. Ngayon sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao na matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 na taon. Now, in order for us to see this is vitally important. Paano po pinakita ng Diyos ang kanyang slow to anger? In the book of Genesis, Genesis 5. Dito po natin makikita si Methuselah, 969. You'll see Adam, 930. Halos lahat ng mga tao na nabubuhay sa mga panahon in Genesis 5, umaabot ng 900 plus. Pero dahil ang Diyos is slow to anger, pero ayaw magsisi ng mga tao, dumating ang Genesis 6. No more 900. 120 na. Now, hindi pa ho natigil dyan. When you get to the book of Psalms, sabi po ni Solomon, ang buhay po ng tao ay 70 to 80 years. Or sabi pala ni Moises, 70 to 80 years na lang. Notice how it went from slow to anger, 900, slow to anger, 120, slow to anger, 70 to 80 years na lang. Nang ibig sabihin, wag natin susubukin ang Diyos. Kaya, kung pinagmamalaki ng mga tao, mahaba pa buhay ko, mali tayo doon. Dahil kahit po sa sinapupunan pala ng isang ina, namamatay po ang sanggol. Because may karapatan ang Diyos na bawiin po ang buhay nila. But for us na kay Kristo, when you're in Christ, God shows His long-suffering to you by showing you grace and patience.
So, yan po ang application po dyan. Pero ano po yung application po sa atin bilang mga mananampalataya? Kapag ipinakita ng Diyos na may kasalanan po tayo, we must repent right away, mga kapatid. Secondly, kung ang Diyos ay naging matiisin po sa atin, maging matiisin din po tayo sa ating kapwa, Kristiyano, asawa, mga anak. Kung tayo po ay matiisin sa ibang tao na hindi naman nating kamag-anak, hindi naman nating kapatiran, pero pagdating sa ating sambahayan, wala po tayong pasensya, hindi tayo matyaga, at sa mga kapatiran din, we lose hope, then we're not understanding the long-suffering of God. If there is someone that should show no long-suffering to anyone, that's God. Because we keep breaking His promises. We keep breaking His word. Pero dahil po napakabuti ng Panginoon sa atin, purihin ng Diyos na kahit po na nakakasala si Brother Joshua, God is long-suffering. Kahit nagkakasala ho tayo, God is long-suffering. At kahit tayo po ay lumalayo na sa Panginoon, may nagpapaalala pa rin ho sa atin because God is long-suffering. So tatandaan po natin tuwing may nagre-rebuke ho sa atin, may nagpapaalala sa atin, it's because God is long-suffering. Always remember that. God is slow to anger, for God is most long-suffering.